Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga taga Nasugbu at Palayan at iba pang mga bayan ng Batangas at syempre sa lahat ng mga taga Maynila na narito po ngayon. Tayo po ay narito kahapon. Ito po ay actually ang ating pangalawang araw na at tayo po ay tuloy-tuloy na lalaban para sa pagbaba ng presyo ng langis sa pamamagitan ng pagbaba ng VAT. Actually, ilang beses na natin itong tinalakay sa Kongreso pero hindi pa inaprubahan ang pagbaba ng VAT. Pero dahil sa dumadami na mga Pilipino na nananawagan na aprubahan ito, hindi na rin natanggi ng mga ibang kongresista na kailangan na rin itong aprubahan. Pero mukhang kailangan na mas palakasin pa ang boses ng mga mamamayan para ma-prioritize ang measure na ito. Kahapon po kasi nagkaroon tayo ng buong araw na pagdinig at nagpresenta ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Meron po tayong mga galing sa unang distrito na guest din sa pagdinig kahapon. At wala pong malinaw na sagot ang Department of Finance patungkol sa pagbaba ng buwis kahit yung pagtanggal ng fuel excise tax na ipinasa na ng Kongreso. At ang sagot naman tungkol sa mas malaki pang mga ayuda o pagbaba ng buwis ay kulang daw ang pondo ng gobyerno para maibigay lahat ng mga hinihingi ng taong bayan. Pero ang lumalabas din naman, ang dami pang mga hindi kinakailangang gastusin ng gobyerno na pwedeng bawasan na hindi pa binabawas. Saan? At kabilang po dito ang mga traveling expenses, representation expenses, at yung mga non-essential expenses na ito, sa sarili nilang definisyon, ay umaabot na sa 150 billion. Meron pang iba pang mga gastusin na hindi nila sinama para makabuo sana ng mahigit 250 billion pesos na savings. Kaya nila sinasabi, hindi pwedeng tanggalin ang VAT sa petrolyo dahil hindi daw kaya ng ating gobyerno na bawasan ang ating kinokolektang buwis sa halaga ng 250 billion pesos. Pero kung tanggalin lang ang mga hindi kinakailangang gastos, makakabuo na tayo ng madali ng 250 billion pesos. Ang dahilan na hindi pa ito ginagawa ay sa aking palagay, hindi pa kasi naiisip ng gobyerno na kailangan nang ibigay ang lahat ng maaaring ibigay para lutasin ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaya tayo nandito ngayon, unang distrito man, nandito tayo sa Maynila para sana makita ng iba pang mga kababayan natin na may clamor na para lutasin ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. At kapag pati ang mga taga Maynila at iba pang mga distrito ay mananawagan din para dito, sa tingin ko hindi na mai-ignore ng ating gobyerno ang pangangailangan ng mas malaki pang aksyon para ibaba ang presyo ng langis. Kayo po, mga taga-unang distrito, ay gumagawa ng isang napakalaking tulong para sa hindi lang sarili nating mga bayan, kung hindi para sa buong bansa. At sana magiging napaka-makabuluhan ito dahil it's a very solvable problem. Alam po natin ang solusyon. Inaamin na nga ng gobyerno na magagawa ito. Kailangan lang ng konting tulak pa para aprubahan ng Kongreso. At dahil sa unang hakbang na ginagawa ngayon ng unang distrito ng Batangas, naniniwala po ako na magtatagumpay po tayo at maibaba natin ang presyo ng langis. At sa parte ko naman, hindi tayo titigil hanggang aaprubahan ng Kongreso at ibaba ang presyo ng langis. Maraming salamat po. At maraming salamat din po kay Mayor, kay Konsehala, sa lahat ng mga ibang mga opisyal na narito. At syempre, sa inyo ma'am, sa inyong pag-organize nito. Salamat po. Katulad po na nabanggit ni Consel Dennis at ng iba ng
ni Kunsala Aye, kami po ay nandito para sumuporta. Hindi po ito panahon ng politika. Siguro naman po hindi lingid sa atin kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Una po, talamak ang nakawan sa ating pamahalaan. Sadlak sa kahirapan ang ating mamamayan, lalo na ito pong pagpasok na kahirapan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at ng langis. Nandito po tayo para isa sa maging boses ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas na madinig. Hindi lamang dahil meron tayong congressman na tumitindig sa kapakanan ng ating mga kababayan, kung hindi para pakinggan ng mga nanunungkulan, pakinggan kung ano ang kalaingan ng ating mga kababayan. Alam ko po na si Congressman Leandro ay isinusulong ang pagbaba ng VAT. Ibaba ang VAT dahil ito ang isa sa nakikita natin na magiging solusyon para mapagaan at mapaginhawa ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Bukod pa po dito, siguro naman huwag tayong makalimot sa nangyayaring nakawan na talamak sa ating bansa. Dapat ito'y mapunta sa kapakanan ng ating mga kababayan, hindi sa bulsa ng iilan na ating mga pinagtitiwalaan. Sana po mga kababayan, kahit tayo sa unang distrito ay kokonti lamang sa ngayon, maging boses tayo na makita at madinig ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ang ating pinaglalaban. Huwag po tayong magbingi-bingihan at huwag tayong manahimik sa panahon ngayon. Ito na ang panahon para madinig ng ating pamahalaan na sila ay may tungkulin at obligasyon para sa kanilang mga kababayan. Tayo po ang naglagay sa kanila at sana ang boses natin ay pakinggan din nila. Huwag lamang sana sa Kongreso ay isang tao lamang at titindig. Alam nila kung ano ang tama. Samahan nila. Huwag silang matakot. Dahil ang obligasyon nila ay dapat tungkulin at paglingkuran tayong mga mamamayan. Di po ba? Alam nila yan. Nagbibingi-bingihan lang sila. Tama po ba ako? Sana po, alam mo na lahat na nanunungkulan ang puso nila ay paglingkuran ng kanilang mga kababayan. Sana sa pagkakataong ito, unahin niyo ang kapakanan ng mamamayan, lalong higit ang mga nasa baba. Dahil sila ang talagang nakakaranas ng kahirapang ito. Sa pagtaas ng bilihin, kami, ang mga mamamayan sa baba, mangingisda, magsasaka, magta-tricycle, at lahat ng mga trabahador, sila po ang nakakaranas nitong problemang ito. Kaya ito pong araw na ito, araw na kagitingan, kami mga Batanggenyo, ang unang magboboses sa ating pamahalang gobyerno ng Malacanang. Kagalang-galang Presidente, pakinggan niyo po ang aming hinaing kasama ang buong mamamayan ng Pilipinas. Sana po kami ay inyong tulungan. Sana sa pamamagitan ng aming congressman, sana pakinggan ninyo sila sa ating mga departamento na kailangan po na pakinggan at kami at maramdaman nila na ang kanilang tungkulin ay para paglingkuran ang kanilang mga kababayan. Kaya po, mga kababayan sa unang distrito ng Batangas, kami, ang Mayor Tony Barcelon, at kami mga nanunungkulan na hindi na ngayon, pero kami ay ordinaryong mamamayan na kasama ninyo na makipaglaban dito po sa isinusulong natin na solusyonan ang problema hindi lamang sa pagbaba ng gasolina, kung hindi isulong ang pagbaba ng VAT. Yan po ang isinusulong ng ating congressman. Kaya po, magandang umaga, maraming salamat po, at mabuhay po ang ating congressman. Yan po, Ligaw Maraming salamat po.